Breaking news, nako po, Boy Abunda. Meron na naman pasabog na ikagugulat nyo. Kasama niya po si Toby Chanko, Marcoleta. Talagang nagliyab dito. Kasi nga talagang iba na po ang sistema ng kalakaran. Kung sino pa yung mga nagtatanggol po sa katwiran at batas ay sila po ang napag-iinitan at nakakasuhan. At ngayon po may bagong revelation po na pasabog nila laban kay Sara Duterte. Tungkol po dito sa Pogo Bagman na dating nagtrabaho sa poder po ni Sara Duterte, ngayon dinadawit ang pangalan ni Sara Duterte. Ito po ang plano nila, mga kababayan, para siraan po siya at masira po sa taong bayan pagdating po ng 2028. Kaya dito si Marcoleta may matinding pasabog. Boy Abunda at Toby Chanko. Nako, magugulat kayo. Sabay-sabay po natin panoorin. Meron pong malilintikan dito at manginginig. Ito na po. Nakakagulat po ito, mga kababayan. Magkape-kape kayo dyan. Mag-snacks kayo dyan habang nanonood kayo kasi magugulat kayo dito. Umpisa na natin. Congressman Toby, welcome to the interview. Yeah. Maraming salamat muli. Yes, of course, boy. Of course. Kwento ka na ulit. Yeah. Nasaan tayo ngayon? Sa kwento ng korupsyon. Hindi, nandun tayo sa stage na dapat may mga kaso na, di ba? In fact, may mga na-file ng kaso ang ombudsman, di ba? Meron nang na-file alam ko, sa mga DPWH. Alam ko rin si Saldico na-file na ng kaso, kaya may warrant of arrest na siya, di ba? Pero yun nga, problema, hindi pa na-arrest to si Saldico. Yung mga ibang DPWH, hindi ko alam yung status. Kasi talagang, di ba, ang hinahanap ng tao dito yung sinasabing big fish eh. Hindi naman sila matutuwa na DPWH lang ang makukulong or contractor lang ang makukulong kasi iniisip ng tao, hindi naman magagawa yan ng mga yan kung walang mas mataas. Yun din ang dahilan na binigay ni Babe Singson, member of the Independent Commission for Infrastructure, na parang sinasabi niya, punching bag kami ng Malacanang. Ang hinahanap talaga namin ay yung big fries. Wala naman masyadong kapangyarihan ang ICI. Yes. They don't have the power to subpoena, ban anybody from leaving the country, among the suspects, to freeze assets. Yes, correct. So ito yung napanood natin after our conversation na mga kaganapan. Nag-resign si Secretary Amena Pangandaman. There's of course a debate as to whether they resigned. Executive Secretary Bersamin. Ito yung mga nangyari. And then there are proposals from both Congress and the Senate to strengthen the ICI. Yes, correct. I'm one of the authors. Yung isa, mas maaga nag-file sina Congresswoman De Lima, no? Yung grupo niya, mas maagang nag-file. Ako naman, ang pagkatapos ko maimbitahan ng ICI as a resource person ng 2 beses, nag-file na ako ng bill kasi nakita ko yung kinakailangan nila, no? Like, wala silang power of contempt, di ba? Kaya minsan, nagsasabi na sila, hindi na lang sila sinisipot, hindi man lang sinasabihan kung ano yung reason, no? Wala sila, tama ka, walang power ng whole departure order, walang power to freeze assets, so hirap na hirap sila. Yun yung mga powers na iminukahi natin doon sa bill na pinopose natin, no? And nung in-announce yung resignation ni Sec. Bates, Yan po yung nangyayari. Kasi nga yung ICI ay talagang yan po ay sarswela lang at talagang hindi totoo. Hawak pa rin ng mga sindikato yan, mga kababayan. Yan po ang sinasabi po na matagal na ni Marcoleta. Talagang itong ICI, kaduda-duda ang kanilang ginagawa. Kasi nga walang kapangyarihan eh.
Isipin mo, ipapatawag yung mga iimbestigahan. Depende na lang kung gusto nung, halimbawa, congressman pinatawag. Yun, ayaw. Gustong ipa-contempt, hindi nila kaya. Gustong magpa-aresto, hindi kaya. O, saan ka pa? Ibig sabihin, talaga mga kababayan, na ang ICI ay inilagay lang yan at binuo para pang washing machine ng Malacanang. Yan ang sabi po ni Babes Singson, yung opisyal ng ICI na nagbitiw kasi nga bali wala, para silang aso. Op, brownie, brownie. Down, down, up, up. Ayun. Ayun, nakakahiya itong ICI kasi hanggang ngayon wala. Tapos ang ginawa po nila yung Blue Ribbon Committee. Anong silbi ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan? Ba't nila hindi pinapagana tapos iniimbestigahan ni Ping Lacson ngayon yung walang kalatoy-latoy na BIR? Okay naman yun, mga kababayan. Pero wag nilang kakalimutan yung flood control na issue. Kaya nagagalit ang taong bayan dito. Kaya si Marcoleta laging sumasabog sa galit at nagliliyab. Tapos hinahabol nila dahil sa sose. Kakasuhan sa ombudsman. Di ba mga kababayan, ng mga pinklawan na dilawan na bangagan? Kasi nga si Marcoleta pinakamalakas na maging vice-presidente sa 2028 kasama ni Sara. So ngayon si Sara naman may lumutang naman na tanim. Naintindihan niyo mga kababayan? Yung paninira kay Sara may bagman daw sa Pogo. Naku po mga kababayan ko. To the House and to the Senate na ipasa na yung ICI bill para mas mabigyan sila ng powers. Even if he had resigned, Yes. sabi ni Justice Reyes, he will say until the 15th with a possible extension until the end of yes. the The year. year, yes. Oo. So, ang isa pang issue dito na lumabas, hindi naman issue, but balita lamang, si Pulong Duterte was invited also to appear sa ICI. At Yes. sabi niya, ba't naman ako pupunta doon? That's executive. I belong to the Congress. No, that's why it's better na it's legislated, di ba? That's what Kaya tas gusto nga namin na legislated siya para maging makita talaga na impartial sila. Kasi ngayon may pangangamba sila since it's they're all appointed by the executive branch. So yun ang pangangamba na ibang. Toby, for the sake of argument, kaya ba talaga gumawa ng isang independent commission na independent, lalo na halimbawa, legislated by Congress or even the Senate, na talagang impartial, na paniniwalaan talaga ng taong bayan? Okay, admittedly doon sa version namin, yung tatlo holdover sana. So si Justice Andres Reyes, si Ma'am Rosana Vergara, And si Babe Singson, dapat holdover sana sila kasi nasimulan na nila. Dadagdagan lang sana natin ng NGO tsaka ng academe. Yun yung proposal natin sa House of Representatives, no? And to be appointed by the President. Ngayon yung sa Senate, yung nasa second reading na doon, mukhang iba yung version nila eh. There was a sort of a check and balance on the appointments, no? And sana kung napasa namin yung sa amin at sa nila yung kanila, magkakaroon ng BICAM. And if their version would assure people and would assure everyone na mas independent yung komisyon nila dahil doon sa pagpili ng mga appointees, payag naman kami kasi yan lang ang gusto natin lahat eh. When we file this bill, gusto natin na maging independent at pinakamahalaga boy, maniwala yung tao na ito ay independent. Okay. Oh, wait lang mga kababayan ha. Mas mas credible pa nga nung si Marcoleta yung humahawak po ng Blue Ribbon Committee eh. Mas klaro na merong napapatunguhan yung investigation nung si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Nagkaroon po ng tiwala yung taong bayan na talaga umpisa pa lang ay pasabog na agad yung nasimulan ni Marcoleta. Pero anong ginawa nila mga kababayan? Sinibak nila si Marcoleta kasi nga po ayaw nilang matumbok yung mastermind. Kaya ang
inilagay nila si Ping Lacson na tila aso-aso. Yan ang sinasabi ng mga komento na itong si Ping Pong nag-aabogado agad at inaabsuelto yung mastermind na si BBM na sinasabi ni Saldico na nag-insert ng 100 billion. Tapos sabi ni Ping Lacson, nope, hindi yan walang kasalanan si BBM. Ayun lang. So makikita natin pati si Senate President Tito Soto, ayun, ginawang bulagaan yung Senado na wala ng tiwala yung tao. Tapos nilipat sa ICI, yun, lalong nagkahetot-hetot. Kaya ito yung nangyayari sa bansa, hetot-hetot na. Ang daming nangyayari mga kababayan na injustice ngayon, kaya tuloy pa natin. Yun ang pinakamahalaga sa ngayon eh. Oo. Pero yung paniniwala ng tao will never be absolute. Yun yung sinasabi natin sa mga diskusyon na hindi naman kung 100 tao sa Pilipinas, we do not expect 100 people to agree. Pero we appreciate the fact na there is a recognition na kailangan paigtingin pa i-strengthen ang ICI ngayon. Yes, yes. Oo. Pero to expect, the whole country to agree to an independent commission ay medyo it's an overstretch. Hindi, totoo naman yun. No? In my long years in public service and in real life, you cannot get the consensus of everyone. Eh. It's always the greater good. Ano yung nakabubuti para sa mas nakakarami. That's the on-ground estimation dito sa Independent Commission. Pero may mga tinitingnan din tayong modelo. Hong Kong, Singapore with a special investigation unit. Even Mandela had the Corrupt Practices Investigation Bureau. Pero ang karanasan na tinitingnan ng mga scholar ay, halimbawa si Lee Kuan Yew. Hindi ako natatakot ipagkulong kahit kapartido ko. Hindi ako natatakot ipagkulong kahit kamag-anak ko. Ito yung pamantayan na hinahanap ng taong bayan with, halimbawa, our president. Yes, that's why in previous interviews, no, I even said na the president is in a position now wherein hinahanap ng tao na patunayan niya na hindi niya proproteksyonan yung kamag-anak niya. In this case, it's Martin Romualdez. At sinabi mo sa isang interview na you will break away from the party politically, from the group of the president. Kung pro-protectionan niya. Or maramdaman kong pinoproteksyonan niya o pinapahina yung mga kaso, in any way, I would break away. Yeah, that's on the record. That was a bold statement. Hindi lamang galing sa iyo, but galing sa iyo na miyembro ng pamilya ng presidente. No, because ang laging ko sinasabi, even in my case, kung talagang ikaw ay nagmamalasakit sa presidente at ikaw ay gusto mo ng kanyang success, kung malapit ka, dapat mas mataas yung standards ng delikadesa para sa'yo. Itong tanong, do you have a problem with Martin Romualdez? No, it's just issue-based. It's just issue-based. It has nothing to do with you not being the speaker of the House. No. In fact, di ba nung huli, nung paalis na siya, tinatanong ako kung gusto ko, sinabi ko na hindi talaga because hindi siya magiging maganda. Alam mo, boy, pang 5 term ko na ngayon sa Congress, di ba? Hindi naman ganyan dati. Yun lang naman ang punto ko eh. Di ba? Yung first 3 terms ko, hindi naman ganyan eh. Nagulat na lang ako pagbalik ko sa nung 4th term, bakit naging ganito yung kalakaran na yung mga proyekto ay binibenta, binibili. Doon naman, yun yung original sin eh, di ba? Bakit siya original sin? Ano nangyayari? Pag may bumili ng project, sisiguraduhin niya na siya ang gagawa, di ba? Wala naman bibili ng project na hindi siyang gagawa. Okay? Para masiguradong siyang gagawa, anong gagawin niya? Kailangan niya maging kasabot ngayon yung DPWH. So kaya nangyari na nagkaroon ng sabuatan kasi yung bumili ng proyekto, siyang dapat makakuha ng proyekto. Di ba? Kaya doon nagsimula lahat eh. Tapos siguro nung hindi na makayanan pagtakpan yung 20%, minsan nagiging 30% pa kasi yung isang bibili, papasa niya, hindi siya gagawa. Doon na siguro sa tingin ko, doon na sinimulan gawing substandard. Nung nakalusot yung substandard, ayun nga mga kababayan, pagka kasi contractor ka, mga kababayan, tapos hindi mo, parang mamimira ka lang kasi, ganyan po yung mga nangyayari sa mga contractor.
Kasi may mga kilala din akong contractor mga kababayan na kumukuha sila ng client nila tapos ipapasa nila sa ibang subcontractor. So ang mangyayari, yung binayaran mong contractor, halimbawa 10 million. Halimbawa na lang po, for a small time, 10 million, malaki na yon sa kagaya natin. Tapos kukuha ng subcontractor, babayaran ng 5 milyon. So yung contractor na una na binayaran mo, kumita na ng 5 milyon. Laway lang po. Kukuha ngayon ng mga subcontractor na gagawa sa pinagawa mong bahay. Halimbawa lang. Tapos ang mangyayari mga kababayan, yung subcontractor tinamad, kukuha din ng another subcontractor hanggang paliit ng paliit yung pera. 'Di ba naghati na sila ng kinuha na ng unang contractor. Halimbawa po, kumuha ng subcontractor na isa o hinati 5 million. Kumuha po ng yung isang contractor na isa, kumuha din yung 5 million na ibinigay sa kanya nung unang contractor, kinuha niya 2 million. O ang natira na lang 3 million na lang. Yung ipapagawa mong third floor, mga kababayan, or 4 na palapag, magiging hukay na lang yon. Kasi yung 3 million, kukuha din ng subcontractor yon. Hahatiin niya yung 3 million, gagawin niyang 1.5 million. So, ang natira sa pera, 1.5 million. Ayun, kukuha din ng another subcontractor. Kinuha 1 million, kaya ang budget ng bahay mo, 500,000 na lang. Nakita niyo po ang kalakaran nila, mga kababayan. Laway-laway lang. Ganyan po ginagawa ng mga kontraktor, kaya nagiging sub-standard ang mga gawa nila. Kaya nagiging ghost project na lang kasi nga yung last na kontraktor, 1,000 na lang ang napera. Kaya yun, papel-papel na lang ang pundasyon. Grabe ginagawa nila. Siguro ang ginawa yung Ghost Project, di ba? So yun yung pinaka pangit sa lahat. Okay, 2026 budget. Anong mga pagbabago dahil dito sa corruption investigations na ito? Okay. At least doon sa House of Representatives, di ba, I was so noisy about the small committee. So dati kasi may small committee composed of 4 persons. Chairman of Committee on Appropriations, Vice Chairman. That time was Aldico. Yes. Okay. Senior Vice Chairman, Stella Quinto, Dalipe, Majority Leader, and Minority Leader. and then Libanon. Yes. So silang 4. Ang nangyayari noon, aprubahan namin sa plenaryo ng lahat ng congressmen on second reading, aprobado ang budget, tapos bibigyan namin ng authority yung 4 na palitan. So isipin yung 4 mas powerful siya. Palitan Hindi kasi yung amendment. nagboto ka na budget? Hindi kasi, tama, Kasi tama ka, yung pinagbotohan namin na budget, on second reading, bibigyan namin sila authority to make amendments. So di ba parang pinagbotohan ng buong plenaryo, 300 kaming bumoto, pero binigyan namin ng kapangyarihan yung 4 na palitan kung ano man yung pinagbotohan namin based on proposed amendments by each member. Kasi lahat kami nagpropose ng amendment. That's Diba? always in the practice. It has always been the practice. That's why this is on the record. Yung iba sinasabi, question ko lang na yun. Noong 2012 for the 2013 HGAB, it was my first term in Congress at the time. I question it. Pwede lang tingnan sa archives, no? Yun. So tapos question ko doon, sabi hindi pwede. Pero later on, tinanggal na namin yung small committee. So this budget, wala na small committee. At boy, wala nang amendments after second reading. Which is the right thing to do. Okay. Ano na lang ang problema ko? Meron pa akong isang natitirang issue doon sa 2026 budget ko. Ang request ko noon, when I voted, sabi ko, it's a conditional yes, subject na dapat ilagay nila doon sa website ng House of Representatives yung budget per district and budget per party list at kung saan dinala ng mga party list yung mga budget nila.
So I think yun yung pinakamahalaga, yun ang full transparency. Kasi kung transparent tayo sa procedure, tapos hindi tayo transparent dito, walang full Pero transparency. wala pa rin ito sa Wala pa rin eh. 2026 budget. Wala pa rin eh. Kasi no October ko pa yun sinabi. Kung hindi ko, nagtataka ako, ano bang meron dito na ayaw ilabas yung listahan? Dito sa small committee ng House, sila ang nagfa-finalize Oo, kasi doon sa mga request ng mga members of Congress. yes, so makikita, so aprubahan natin ang second reading ngayon. Babalik kami, makikita namin iba-iba na. On what basis? Kasi binigyan sila ng authority na plenary. Pero on what basis sila na, okay, palitan natin ang Kitobe request? Wala yun, wala. Kasi nga, ang problema, di ba? Ito nakakapagtaka, boy. Ayaw ko, walang minute, di ba? I raised it in early August. Nasaan yung record ng meeting? Hanggang ngayon, wala. So, ibig sabihin, wala. Walang maibigay eh. It's either meron na ayaw nilang ipakita or wala. Either way, may tinatago, di ba? So, nakakapagtaka. Hanggang ngayon, wala pa. Hindi natin malaman sino nagpalit, ano pinalitan. Magugulat na lang kami. Ang problema nun, boy, third reading, wala nang amendments eh. Third reading, ang pwede nilang baguhin doon, maling spelling, comma, period, wala na yun. So pag nakuha namin ng third reading, iba nga, ano magagawa namin? Wala na, hindi na namin pwedeng palitan yun. And you're talking of how much ngayong 2026? 6.something trillion. trillion. Yes. Unprogrammed funds, Toby. May mga nagsasuggest na bakit tayo maglalagay ng unprogrammed funds? Ba't hindi na lang natin ilabas ito pag dumating ng pangangailangan? Yes, tama. Oo. Tama. Yan yung siya Ka doon. Yeah, because that's how we do it sa local government eh. Ang tawag namin doon sa local government is supplemental budget. Di ba? That's why I've been asking, kasi kailangan muna magka-savings ka eh. So sa local government, pag nagka-savings ka, tsaka ka palang magkakaroon ng supplemental budget. So that is the national government. That's the whole concept. That's the concept of the unprogrammed. Yes. Because the unprogrammed, yun yung income na over and above the budget. No? Mas maganda yung ganun. Mas maganda yung ganun. Hindi yung nauuna, ito ang unprogrammed funds, meron ng paglalagyan, umpisa pa lang ng taon, paano mo malalaman kung anong na-save mo? Hindi ka pa naman, this is a layman's point of view. Yes, you're correct. You're correct. Ano naman ang sinasabi ng mga netizen, mga kababayan? Ano po ang kanilang reaksyon? Kakatakot na korupsyon talaga. Sana Tito Boy, interview mo si BP. Ayan. Mag-report ka na sa boss mo, hindi na tanga ang taong bayan sa Alipores ka ni BBM. Alaka. Si BBM ang may kasalanan, dapat siyang managot, period. Walang corrupt contractors kung walang Saldico. Walang Saldico kung walang Martin. At walang Martin Romualdez kung walang BBM. Alaka. Lahat sila dapat managot. Kasama mga corrupt politicians sa Congress. Both Senate and House. It's not a legal tactic. It's involvement of corruption. Why Congress are quiet? Nako po. Tindi nito mga kababayan. It's not amo ni Toby mastermind. Buhay na buhay ngayon ang mga kawatan sa gobyerno. Dahil ibinalik sa pwesto ang mga hustler na magnanakaw. Isa pa yan, panay takip sa adik na presidente. Sana talaga magbayad ang mga totoong may kasalanan. Naku po mga kababayan ko. Matindi po ito. Thanks Toby sa mga bits and pieces of information. Grabe pala kagarapal ang mga mambabatas sa BBM government. Weak leadership ni BBM. Wow, may pinagtatakpan, halaka. May impartial bang ayaw mag-live feed? Secret hearing, pinatay pa ang recording ng Camfor Sandro Marcos? Isama na lahat ang congressman na pumirma sa impeachment? Nako po. Nakakaiyak po, Kuya Eddie. Tuloy pa natin. You are correct. Unprogrammed funds. You are correct. But ang sinabi kasi nila doon, kailangan yung mga unprogrammed funds because these are commitments. Okay. I want to go back to that narrative that you have, November of 2024, when you had that, you witnessed, the president
na pinagsasabihan si Martin. Ang tanong, pwede bang gumalaw ang Speaker of the House na hindi alam ng Presidente sa mga usaping budget na ganito? Yes, because in that, kasi, okay, ito yung hindi ko nasabi sa iba, no? Linabas ni Presidente yung cellphone niya, sinabi niya kung ano yung mga flagship projects na nawala doon sa... Walang cooling crystals. Para fresh. Ang tindi. Napakalupit mga kababayan, ng mga pera na ninanakaw ngayon. The flagship is corruption. Yung project ka ni PRRD sa Bukana Bridge, inangkin flagship daw niya yun The Legacy of BBM. Ang tindi Malupit. Wala na nga project ng agaw pa. Ang lupit. Sabi niya, Martin, ito yung mga tinanggal niyong proyekto Alam ko mga dam yun Basta alam ko malalaking proyekto, hindi ko lang matandaan kung ano yung mga pangalan. So, binabas yung cellphone, binasa ko ano yung mga proyekto. Ang sabi ni Martin doon, Mr. President, we will put it back in the BICAM. Doon sa pag-uusap na yun, sinabi ng Presidente, yung mga flagship. Yeah. Kasi ang nangyayari noon, hindi ito nanggaling sa Presidente, no? When I was trying to find out why he was so mad, I could be wrong. Pero ang balita ko is because nagsabi yung JICA, yung Japan International Cooperation Agency, na yung ating foreign counterpart ay nilalagay yung pambayad doon sa program. And I think I'm correct because yung mga binasang proyekto are foreign assisted projects. Okay. So doon ang galing sa pila, doon sa JICA president. And you can check the dates Kasi a week before that, nagpunta dito yung JICA president. Yung sinabi supposedly ng President, kasi umiikot yan yung Martin, what are you gonna do with... Sinabi talaga yun. Sinabi talaga yun. in that same conversation? Kung pag-upo namin dalawa. So tinawag kami, I speak to both of you. So, ang sabi niya, Martin, how many houses do you want? Ilang bahay ba gusto mo? Ilang Ferrari ba gusto mo? Aeroplano, ilang helicopter? Gaano karami pang pera gusto niyo ni Saldi? Yun ang sinabi. Tapos tinatanggal niyo yung pondo ng mga flagship projects ko. For your televiewers, I'm not defending anyone. I'm just stating what happened during that meeting. And the response of then Speaker Romualdez was, Hindi niya na sinagot yung iba. Ang sabi lang niya, ibabalik. Kasi nga doon sabi ng Presidente, wala akong napapagawa, 2 taon na ako dito, wala akong malaking proyekto, kasi yung Congress kuha ng pera doon sa mga proyekto. At sabi niya, yun. pero yung mabigat na akusasyon, anong gagawin niyo sa mga bahay? Anong gagawin niyo sa mga plano? Ano ang sagot ng Speaker? Hindi niya sinagot yun Ang sinagot lang niya is, we assure you, Mr. President, that we will return whatever is needed. Naniniwala ka na pag hindi naidemanda, hindi na ipakulong si Martin Romualdez, si Zaldico, naniniwala ka na mag-aaklas at magagalit ang taong bayan? Yes. Kasi di ba nakakapagtaka, yung mga tao sa labas, alam na nila kung ano yung mga nangyayari, di ba? I mean, you talk to anyone here, alam nila kung ano yung nangyayari, alam nila kung sino yung involved. Pero sa Congress, walang gusto magsalita, di ba? Nakakapagtaka. Doon pa sa loob ng Congress, mukhang walang alam. Lahat ng tao sa labas, alam na nila kung ano nangyayari. May mga nagsasabi na, it's a legal tactic. I don't think it's a legal tactic because yung kanyang sinasabi, walang legal na dokumento na... Okay. Sa tingin ko, it's para doon sa public perception Kasi wala siyang legal na dokumentong ginawa na para patunayan na totoo yung sinabi niya, di ba? So yan mga kababayan, napakatindi. Ano masasabi niyo po? Talagang garapalan po ang mga magnanakaw ngayon, ang legasiya, kurakot. Nakakaiyak po mga kababayan. Isipin nyo, sa bibig mismo nang galing. Kuha kayo ng pera.
Wala akong napapagawang project, wala akong legasiya. Agawin ko na lang yung Bukana Bridge. Sabihin ko na lang na ika-4 na legasiya ko yan. Na ginawa ko yan after the election. 'Di ba? O inagaw na. Panahon pa ni BP Sara, si Mayor Sara, yung Bukana Bridge na pinunduhan ng China, libre, aba inagaw ni BBM. Ayun. Naging legasiya na niya. Yung binato sa Davao ng itlog na bugok. Diba mga kababayan? O ano masasabi niyo dito? O ngayon, may binabato ulit kay Sara. Pogo Bagman daw. Napakalayo ng script. Yung tunay na issue ng flood control na trilyones, kinakalimutan nila, tas si Sara yung tinutumbok nila. Mga kababayan, o nasa ng hustisya, tas si Marcoleta binabanatan nila. Gustong ipatanggal sa Senado dahil sa SOSE. Hindi daw nag-declare ng tamang ginasto nung kumpanya. O ano masasabi niyo mga kababayan ko? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang karapatan natin ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan? Walang transparency, walang demokrasiya. Tapos pinakulong si PRRD. Ayun. Warrant of arrest sa cellphone ni Torre. Diba mga kababayan? Tapos ngayon, ang gusto nila, ipakulong yung mga sapsap, botete, yung mga dilis. Diba mga kababayan? O nasaan ang hustisya? Nagkaroon ng mga malawakang rally for transparency, for a better democracy. Sumabog din si Madam Amy na pulburon issue ng kanyang kapatid, nasakitan ng kanyang kapatid. Sabi niya, hindi ko yung kapatid, isang masamang espiritu yan. Sinagot naman ni Madam Amy, oy, ading ako ito. Lumilipad na naman ang isip mo. So, ang gusto lang po ng tao ay hair follicle test. Ayun, ayaw. Sinagot nung vlogger na tagapagsalita sa Malacanang. Sino kayo? Wala kayong karapatan. Hindi na nga nagpapahinga yung Pangulo. Hindi na nga makapag-bitch. Tapos kahapon yata, may podcast po si BBM. Maganda raw ang ginawa niya sa Pilipinas. Dapat daw ipagpatuloy ang kanyang nasimulan kung sino man yung papalit na Pangulo. Ang legasiya daw niya ang dapat sundin. Hindi yung legasiya ni PRRD. Grabe ang legasiya na corruption mga kababayan. Yan po yung mga komento na nasa baba. Sabi ni Roberto Carpio, nako BBM, dati akong loyalista. Ayaw na kita, binubudol mo lang ako. Isa ako sa nabudol mo, binoto kita kaso nabudol ako. Nako po, galit na galit. Kaya mga kababayan, ito si The Wonders Philippines. Isang like po, isang share. I-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta sa mga ganitong mga issue. Huwag po tayong matutulog. Huwag po tayong magpahinga. Huwag po tayong titigil sa kakahanap po ng hustisya. Ang gusto kasi nila mga kababayan ay matakpan itong issue ng flood control. Na kung ano-ano ang kanilang pinapasabog. Impeachment ni Sara. Kung ano-anong binubuhay nila na paninira, pati kay Marcoleta. Lahat ng kalyado ni Sara Duterte at PRRD, tinitibag nila si Bato, si Bongo, yung mga pumirma ng impeachment para mabawasan pa ang pwersa ni Sara sa impeachment. Isipin nyo si Marcoleta pag gusto nilang tibagin mga kababayan, di nagkagulo ang Pilipinas, di nagrally pong lahat ang buong mundo. Magkakaroon ng big time rally talaga nito. Magkakagulong Pilipinas pag nangyari yan. Pinahuli nyo si Marcoleta, ipakulong nyo. Nako po. Talagang gulo na yan sa Pilipinas. Yan po yung mga nakita ko sa aking pangitain. Sa mga hula. O hula lang yun hula Baka yung mga loyalista, tanga-tanga na naman. Huwag kayong tatanga-tanga, loyalista Gumising na kayo.
Isa pa kayo sa pahirap sa Pilipinas. Niloloko na kayo. Loyal pa din kayo. Diyos ko, Lord. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Ibahagi nyo po ito, i-share nyo po ito sa buong mundo. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.